Good morning! Lalabas nga pala kami ng bebe ko ngayon para magpa-PMS ng sasakyan. Outfit check muna, mga mima. Paglabas ko nga pala ay nakabang na agad si Bella para pumasok sa gate. Nakasanayan niya na nga itong ginagawa, mga mima. May ugali kasi ang manghabol ng kung ano man ang makita niya sa labas. Parang yung kakilala ko, habol ng habol. Huhu! Hindi pa nga kami nakakapunta sa pupuntahan namin pero may nag-aaya ng kumain. Kung ano-anong pambobola na naman nga ang sinasabi sa akin para mapapayag ako sa gusto niya. Sabi ko nga hindi ako magpapabudol sa kanya. Taga niya pa sa bato. Huhu! Nakalabas na nga kami dito, mga mima, at tuloy-tuloy pa rin ang ritual sa akin ng bebe ko para maghanap ng kakainan. Sabi ko nga dito na lang kami sa may malapit na kainan sa amin at aabutin na rin naman kami ng lunch doon. Wala din kaming madadat na nagagawa. Kaya sabi ko kain na lang muna kami. Lumampas na nga kami sa kakainan namin dahil sa kakamarites ng bebe ko. Uy, best and marites ka kasi. Buti na lang malapit lang at naiikot ko kaagad. Dito nga pala kami kakain sa Green Mustard at dito lang naman may malapit na kainan sa amin. Agad niyang sumalubong to si Kuya Guard na may dala-dala pang payong. Huy! Ang sweet! Sana all. Feel ko nga maglakad dito na pinapayungan. Feeling ko tuloy isa kong Reyna. Huy! Reyna! Ambisyosa ka, mima. Kumanap na nga kami dito ng mauupuan at order na. At dito nga'y masaya-masaya ang bebe ko dahil nagtagumpay na naman siya sa pambubudol niya sa akin. Tinatanong ko nga siya dito kung anong gusto niyang kainin, pero bahala na daw ako, kaya umorder na lang ako ng puro tubig. Pero syempre, biro lang yun, mima. Pwede bang tubig lang naman, buraot ang kasama ko. Pagkatapos nga namin umorder dito, ay di na ako mapakali para akong kandilang nalulusaw dito sa sobrang init na nararamdaman ko. Pati tuloy menu nila, ginawa ko ng pamaypay dahil pati kilikili ko'y namamasa na rin. Tinanong ko nga tong baby ko kung naiinitan din siya. Oo daw. Pero nonchalant lang yan kasi mas iniisip niya yung kakainin niya kaysa yung init na nararamdaman niya. Heto nga't abot tenga na ang ngiti niya dahil sinaserve na yung mga food. Sabi ko nga ibanatan na namin at baka banatan pa ng iba. Nagtutwinkle-twinkle na nga mata ng baby ko dyan habang nagsasandok ako. Basta pagkain talaga nakita mo, sumisigla ka. Hay, sumisigla. Sana all. Dinamihan na nga pala namin ang kain namin dito dahil matagal-tagal din ang pag-aantay namin doon, mima. Mabusisi at maproseso kasi ang magpa-periodic maintenance service. Inaabot nga ito ng 3 to 4 hours. Kaya dapat talaga kargado ka bago sumabak. Siguro nagtataka kayo kung bakit puro dahon yung kinakain namin. Dati po kasi akong kambing, nagpapanggap lang akong tao. Hay, nagpapanggap. Parang yung kakilala ko mapagpanggap. Ini-enjoy nga ng baby ko kumain ng kumain dyan. Pero maya-maya lang gutom na naman yan. Kilala ko ang bituka niya. Magkakatropa kasi ang mga bulati ko at bulati niya. Kaya kung ano yung nararamdaman niya, yun din yung nararamdaman ko. At dito ngay tapos na kaming kumain. Hindi nga namin naubos yung food namin, kaya sinaron ko na lang. Saktong 12 noon na nga dito, kaya tirik na tirik ang araw. Hinabol pa talaga ako ni Kuya Guard para payungan. Hay kabait. Thank you, Kuya. Hanggang sa paglabas ay nakaalalay pa talaga. Sana all. Nakarating na nga kami dito sa Isuzu. Tinatanong ko nga kung marami bang client dahil babalik na lang sana kami bukas kung marami. Pero sakto lang naman. Carry lang yan, mima. Makapal naman ang mukha mo. Parang si ano. Huhu. At dito nga'y pinapark muna ni Kuya Guard sa lilim. Wala pa kasing mag-a-assist, naka-lunch break pa sila. Pagbaba ko nga dito, pinag-exam muna ako ni Kuya Guard. Titignan niya daw kung papasa ako sa tukhang. Syempre, ginalingan ko na para hindi tayo napaghahalata. Hoy, fill up lang yan, mima. Huwag kang OA. Pumasok na nga muna kami dito para pumunta sa waiting area. Hindi pa nga ako nakakaupo dito pero pinasok na din yung sasakyan ko. Naghahanap nga kami ng bebe ko na mapupustuhan dito. Doon na nga kami sa dulo pumesto dahil yan na lang din naman ang bakante. Saktong pagkaupo nga namin, natanaw namin sa baba na inaayos yung sasakyan. Kasalukuyan nga yan ini-scan para makita kung may problema ba. At maya-maya nga lang tinawag na ako ni sir para ipaliwanag sa akin ang gagawin nila sa tinanggal na parte ng sasakyan. Ito nga daw ang mass airflow na nagiging dahilan kung bakit tumitirik. Oh, ibang tirik na naman ang nasa isip mo, mima. Huhu! May sensor nga daw ito sa loob at susubukang i-repair at lilinisan na rin. At kung di pa nga daw titino ay talagang papalitan na. Oh, narinig mo yun? Papalitan pag di nagtino. Kaya magtino ka na kung ayaw mong mapalitan. Huhu! May kamahalan nga tong pyesa na to, kaya panigurado, butas na naman ang bulsa ko neto, mima. Pag di ka pa nagtino, ay ewan ko na lang talaga. Sa junk shop na kita idediretso. Pabalik na nga ako dito sa waiting area. Nadatnan ko nga ang bebe ko dito na nagbabait-baitan maglaro. Pinagyayabang nga sa akin ang rank niya. Yama-yama ngay may binubuksan na siyang cheesecake. Tinanong ko nga ito kung saan nanggaling. Diyan lang daw sa tabi-tabi at inalok pa nga ako. Syempre hindi tayo tatanggi dyan, mima. Basta pambuburaot talaga. Magkasama kami ng bebe ko. Masayang-masaya nga siya pag may mga ganyan libreng pamerienda. Gusto pa nga mag-take out eh. Gagawin pa yatang grocery store itong waiting area ng Isuzu. Baka sa susunod na balik natin dito ay di na tayo papasukin dahil sa katakawan mo. Hoy, tumigil ka dyan.
At dito ngayon napatimpla na din ako ng kape dahil dinadalaw na din ako ng antok ko. Buti pa yung antok dumadalaw. Huhu! Libre nga lang din to sa mga client. Kaya kahit mag-unli coffee ka pa dito ay okay lang. Pagkatapos ko nga magkape ay hila-hilata muna kami ng bebe ko dito. Kwentuhan ng walang kwenta. Para lang may mapag-usapan, nakakainip din kasi. 3 to 4 hours ba naman nakaupo, Mima? Nakakakalyo ng puwet. Maya-maya nga lang ay pinatawag na ako ni sir para ipaliwanag sa akin kung anong mga inayos sa sasakyan. Ang dami ko nga palang tanong dyan, Mima. Buti na lang hindi nakukulitan si sir. Ganon kasi talaga ako pag may bago sa pandinig ko. Inuusisa ko ng maigi para sa susunod alam ko na ang gagawin ko. At dito nga'y kinuha ko na ang bill namin para mabayaran ko na sa cashier. Habang naghihintay nga kami dyan ay nagkukulitan kami ng bebe ko. Tinatawanan nga niya ako dahil kumakain daw ang puwet ko ng pantalon. Huy, wag kang ano dyan. Kaya naman pala napupudpud ang mga pantalon ko, Mima. Huhu! Pagkatapos nga namin magbayad dyan ay dali-dali na kaming lumabas dahil atat na tong kasama ko umuwi. Miss na daw niya ang mga fur babies namin. Pero syempre hindi ako naniniwala doon dahil alam kong pagkain yung namimiss niya. Paglabas ko nga dyan ay hinahanapan ako ni Kuya Guard ng gate pass. Nagtataka nga ako kasi wala naman inabot sa akin pagpasok ko. Kasabay pala tong inabot ni cashier pagkabayad ko. Ay, tangi! Dali-dali na nga kami umuwi dito ng bebe ko at marami pa akong gagawin sa bahay. At heto nga, nakarating na kami. Hindi pa nga ako nakakababa dyan pero para na ako lantang gulay. Parang talong ba na lutay-tay. Hoy, sinasabi mo. Huhu. Hanggang dito na lang mga Mima. Bye!